Ang pangalang Tawi ay hango sa salitang Jawi ng Malaysia nang ibig sabihin ay malayo. Dahil ang mga Sama ay paulit-ulit na binigkas ang salitang Jawi, kaya ang lugar ay tinawag na Tawi-Tawi hanggang sa kasalukuyan. 11 isla ang bumubuo sa mahigit kumulang na 342,656 ektaryang probinsya ng pinaghalo-halong kultura ng mga tribong Sama, Tausug, Bajau at Cebuano. Kabilang dito ang isla ng Mapun o nakasanayan na ring tawaging Cagayan de Tawi-Tawi, Sibuto, Sitangkay, South Ubian, Tandubas, Turtle Islands, Panglima Sugala, Languyan, Simunul at Sapa-Sapa. Nilakbay ng MAG-TV ang Tawi-Tawi ng 17 oras sa laot sakay ng isang barko. Nakisabay sa aming paglalakbay ang isang grupo ng mga maliliksi at nakakaaliw na mga dolphins na parabang sasabay sila sa amin sa pamimista. Habang parating na kami sa pier ng Bungaw, bumungad sa amin ang mahiwagang luntiang bundok ng Bungaw Peak o Buod Bungaw sa mga Tawi-Tawiyans. Isa sa mga pinakamalaking aksyon ng probinsya na sadyang agaw pansin. Marami pang mga tagong yaman ang Tawi-Tawi na isa-isa nating tutuklasin at sisilipin. Tawi-Tawi has so many islands surrounded with bright beaches and pristine water. This can be improved and be a good tourist destination. So ang Panampangan Island, it is untouched beach po, located at Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. So bale, ang beach doon po, ang sand ay refined. Bale, Virgin Island ang tawag namin. Ang Maldanas po Island ay bago lang. New Discovery Island. Ang surrounded by sand, white sand. Ang Tango Island, it is a little island owned by the governor called Tango Island. So, ang Sangay Siapu Island, it is also a white sand beach located at Simunul Municipality. Na-consider siya bilang tourist destination dahil sa mga magagandang beaches at saka yung parang virgin beach, hindi pa talaga napupuntahan masyado ng mga tao. About the old mosque, it is the Sheikh Karimul Maktoum Mosque, founded last 1380 years ago. It is located at Simunul, Tawi-Tawi. Other tourist destinations are the Bungaw Peak, which is located at the Bungaw, Tawi-Tawi. The show window municipality of Tawi-Tawi, the Balobok Cave. We have also some dive sites, and also we have the Sitangkay that we call it the Venice of the South, and the seaweeds plantation. Sagana sa yaman ng kalikasan ang probinsya kung kaya marami itong pinagmamalaking lokal na produkto. At dahil dito, nagkaroon ng trade fair sa pangunguna ng mga kawani ng Department of Trade and Industry. Yung mga produkto, we have the native delicacies, mga different native cakes. We have the smoked fish, peanut butter, we have the bagoong, and then we have the buko pie, we have the gelatin. But the number one produced in Tawi-Tawi are coming from our marine sectors. We are number one producer in seaweeds in the entire country. Number one, that's our strength and that's our economic edge. We are also producing mats out of our pandan. So these are in baby mats, these are big ones, and yung mga baby mats that can be framed into decor. And this can be also utilized into byproducts like bags, like slippers, and other that will be considered for marketing. How about the recycled materials? Yeah, recycled material that's sponsored by the Bungaw Municipality. Being the capital town,
of province of Tawi-Tawi, host municipality yung Bungaw. Para sa mga waste material, na ganito, galing ito sa mga basura, recycle material. Kasi parehas din mga sa iba-ibang lugar, ngayon ginagamit yung mga basurahan para malalaman ng taong bayan na may kailangan din maskin may pera rin galing sa basura. Pinagmamalaking kayamanan at kagandahan ang siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mga tawi-tawiyans upang umusbong at umasenso. Lahat ng tao ay nagtutulungan upang panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng kanilang minamahal na tawi-tawi. Isang napakalaking karangalan para sa barkadang MAG-TV ang makipista sa selebrasyon ng kamahardikaan. Sisilipin natin ang mga nakakaaliw na kaganapan sa likod ng matagumpay na okasyon sa pagbabalik ng MAG-TV Tiatonste.